and Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, simula na po natin first quarter. First half, natapos 12 lamang, natapos yung third quarter, 10. So, 2 puntos lang ang nabawas ng Global Port. Walang ganda dito sa Global Port, nagpapakita na rin sila ng depensa. And yung extra effort din para kay Willie Miller. Extra swerte rin. Doing it without their import, sapagkat nagsimula po ang ating third quarter, 4 na fouls itong si Walter Sharp. Nakakuha pa ng aksidenteng foul, so 5 na. Kung magsisimula sila ngayon, wala pa rin ang kanilang import. Samantala, Sunny Toss, ang lalim na nakakuha pa ng kanyang baby hook. Well, the good thing for Global Port, they're getting into the groove of things. Gumanda rin laro nila, binilisan nila, kaya naman yung kanilang field goal percentage tumaas na. 53% field goal shooting in the third quarter. Plus, they forced Alaska into 5 turnovers. Tapos nakapunto sila ng 6 na puntos of those turnovers. Samantala, Willie Miller. Subukan yun. All net doon sa kanyang pangalawang attempt. Willie Miller ngayon may double-digit production na rin with 11 points. So, 3 na sila. Si Sol Mercado, siya at saka si Gary David. Pareho lang nasa double-digit scoring. Siya na lang, si Aguilar na lang ang kailangan tumulong sa kanilang scoring dyan. Sunny Toss, 3 na kanyang pinag... You want to go to Sunny Toss down low. He's quicker and stronger than Romel Adukul. Kahit sinong itapat actually sa kanya eh. Hindi nakatangka lang itong si Sunny Toss. Go back to Sunny Toss. The boss will attack. Mawawala bola makakukuha ni Wheeler. To AJ Mandani. Mandani sa palit doon ng Tiberos. Pasyo si Mandani. Willie Miller, siya naman ang nakakita ng luwag sa Marquis for 3! Another good assist. Another good setup job for Willie Miller. Marquis now with 5 points. Down by 16. The closest they had was at this lead. 6 na puntos. Hindi nila malampasan yung camp ng 6-point lead na ito ng kupunan ng Alaska. 73-67 right now. Binawi naman ang tres ni RJ Jesul. Every time Global Port threatens, may pangsagot itong Alaska Aces. And the good thing about Alaska, iba-iba yung nakakasagot. Shoot out baka mo. Tres din ang sagot. Ito si Willie Miller. What a game dito sa fourth quarter. Kakabukas pa lang, bakbaka na. 76-70. Yung hinihintay na explosion ng Global Port. Ito, unti-unti na niya nakikita nila. Yung press si Dondon, hindi naman pumasok. Pagkakataon na naman ang mga batang Pierre. This time, si Mandani may dala ng bola. Nakita, kanya niya kapatid Willie Miller. Muntik mamula ang bola. Given a pick by Jonathan Salvador. 13 seconds sa kanilang shot clock. Tres na naman, Willie Miller ayaw. Sa tapikan makukuha ni Calvin Abreva. Ang pasa na makaantala makukuha ni Mandani. Mandani for the counter attack. Atake sa loob. Nangyayari dito sa ating fourth quarter and why not? Not actually surprised at sa dami ng magagaling na scorers na magkabilang nga kupunan dito, RJ Jesul. Mintis naman yung kanyang dos. Global Port has to settle down right now. Medyo manageable na itong deficit na ito. Enough time for them. Ikot ni Willie Miller! Tinapon! It's Miller time! Hindi lang siya nakakapuntos, sineset up pa niya yung mga teammates niya. Willie Miller playing a solid ball game. And it pays to have an AJ Mandani to give him the ball. Hindi maaaring sa kanya lamang manggagaling. Ika nga yung bola to make the baskets. So nakakaikot ng maigit ng Global Port. Although bola po ng Alaska Aces ngayon. They go to the inboard. Rob Dozier misses and rebound makukuha pa. Ito naman si Jonathan Salvador. We repeat. Global Port nagkahabol without an import to saddle with 5 personal fouls. Willie Miller once again against Jesul. Bakbakan sila, cross-court. AJ Mandani. Humihingi si Jonathan. Hindi nakita, maagawan pa ng harapan. But AJ Mandani will recover with a second to go. Miller for the 3. RJ Jesul, maganda yung binantay dito kay AJ Mandani. Well, si Jessica naka-eavesdrop na naman doon sa huling handle itong Global Port. Pakinggan po natin. Mukhang gumagana ang paalala ng coaches ng Global Port sa kanila sa huli nilang huddle when they said it's time to get serious. Hinanak ni Coach Junel sa mga players niyang inside presence dahil even if they were getting their rhythm earlier, hindi raw sapat ang pagtulak nila sa bola. So they needed to gain control from Alaska if they want to win, guys. Oo, at eto na nga, with the Sol Mercado back, yung control na kukuha na nila, but Willie Miller nawala yung
almost a turnover by Miller rather. Pero itong si Willie Miller, yun yung mga tinuturo niya, di ba? Yung pagka turnover ka, mo na, takbo ka na lang pababa, depensa ka na lang. Oo. Dan Salvador, matatawagan naman ang kanyang pangatlong personal foul. Mahaba pa po, biglang umaba ang ating laban. Sapal na, naipasok pa, kaya hinayang na hinayang si Sol Mercado ron. Doon sa two-pointer nitong si Rafi Reyes. Another big shot by Rafi Reyes, kakapasok lang niya to sub RJ Asun, then he's able to score. Ito na naman, mabilis sa dribble ito si Sol Mercado. Pero nandun pa rin ito si Rafi Reyes. Nalusutan, nasapal si Sol. Nakatulog ngayong araw na ito. Samantala, pumasok naman. 1 out of 2. Ito si Sol Mercado sa kanyang tira. Natapis sa kalamangan down to 5. 78-73. Chin up play. Sinesenyas ni Rafi Reyes. Diego to Baguio. Luwag na luwag ito si Saros. Pero lumabas. And a loose ball foul. Ang itatawag kay Jondan Salvador. Sayang na pumunta na sa mga kampi niya yung long rebound Kahit si Jondan ang hinayang doon sa foul na binigay niya. Pang-apat na kasi na may tatawag laban kay Jondan Salvador. Samantala Marky ayaw bigay ang bola dito kay Cyrus Baguio. Ang apat din na personal foul ay natawag. So bat-bat na po ang ating tinitingnan niya natin itong big cube sa gitna. Puro fouls ng mga taga Global Port. Rob Dozier going one-on-one against Walter Sharp. Wanting the basket right now. We'll use the baseline. Minali. Using his quickness, nawala sa kanya yung bola. Nung sinusubukan niyang postehan, went out, uses quickness for his 22nd point of the ball game. At kita mo pa yung lamig nitong si Walter Sharp doon sa pagbanta dito kay Rob Dozier. Hindi makasabay. John Dan, adding it off. Willie Miller. Bigyan ng pick. Willie Miller, titira pa rin ng tres. Ayaw, but the rebound goes to Alaska. After Rob Dozier tapping it off. Dito kay Cyrus Baguio nagmamadali. Tatapusin naman ni Calvin Abueva. What a great play by Cyrus Baguio. Alam niya na pupunta sa kanya yung depensa if he dribbles it all the way up to the free throw line. Then last minute giving it up to Calvin Abueva. Again, Alaska may pangsagot dun sa runs ng Global Port. 5 puntos na lamang kanina yan doon. Ngayon, tumobo na naman si Siam. At mawawala pa yung bola. Jondan Salvador, tira niya, Mintes, tapigan. Mapupunta na naman sa Alaska. So yung pangsagot ng Alaska, yung talaga nagre-repel. Dahil nga rally po ito ng mga taga-Global Port na ayaw pa rin sumuko. But Alaska's always there. Cyrus Baguio, turn around against Marky. Wala, ang rebound makukuha ni Walter Sharp. To Willie Miller. Dahan-dahan. Napapaba yung kanyang mga kampi. Napailig si Sol Mercado. Willie Miller once again. Atake. Ang pasa sa labas. Marky atake. Ang po naman ng Global Port. Pagpag yung 5-game losing streak at the bottom of the standings. Sa free throws naman itong si Marky. Tinapyat yung kalamangan down to 82-75. Abdozier challenging Sharp Mintes, but Abueva was there for the putback. Making the big play itong si Calvin Abueva. Only his 12th point, but it was an impact type of a 2 points because of that. Mahirap yun mahirap yung offensive rebound na yun ni Calvin Abueva. And that's good night for their import, Walter Sharp. Only Ping, ito naman si Gary ang nag-init para sa Global Port. At Calvin Abueva biglang nagising dito sa ating last quarter of play. Meron po itong 13 puntos. Rado, Global Port just down by 10 points with 4 minutes left dito sa ating laro. Still a lot of time. You see the roster of players sa Global Port na may foul trouble. Si John Dan may 4, si Marky may 4 din as their import has already fouled down. Cyrus Baguio looking for some motion. Nasadlak ang bola dito kay Calvin using the baseline, but luwag itong si Rob Dozier. Easy yan, 2-pointer. Kailangan pa nila ng mga ganun ni Willie Miller. And he's in the ball game kasama si Sol Mercado and Gary David. At ang kumpleto sa FMDA nila itong si Jampet Aguilar and Jondan Salvador.
Sol Mercado, 9 seconds sa kanilang shot clock. Nandun pa rin ang double team. Jumpet ang mababagsakan ng bola. Ilalapit. Isang fake sa kaliwa. Pupunta sa kanan. 20 minutes, only 2 points. Kanina binabanggit natin 6 na puntos yung hindi malampas-lampasan. Nalampasan ang final ng global po na naging 5 na lang. 2 possession ball game na lang sana yun. Pero ito, lumobo na naman po sa 11. Ang kalamangan ng Alaska plus the possession. Rob Dozier, si Gary David na ang kanyang bantay. They go to Sonny Toss. Back to Rafi Reyes. Very crucial dito sa kanyang papel bilang point guard. Wala yung tira ni Rob Dozier. Makukuha ni Jumpet Aguilar. Willie Miller now. Hihintay na kanyang mga kampe. Sinilubog nila ni Sanitos. Sol Mercado. Ang pasigsag-sigsag na galaw. Ginapos naman yung layup. Dahan-dahan, sabi ni Rafi Reyes. They'll make the clock here. Ikot ni Calvin Abueva. That's the strong move for the base. Again, for the Alaska Aces, iba-iba yung pumupuntos. Pag kailangan nila ng puntos, sometimes it's Rafi Reyes, sometimes it's Calvin Abueva. Kanina ito Sonny Toss in the first quarter. It was Dondon Ontiveros and then Cyrus Baguio also having his piece in the pie. Tamanda. Ito, makikita ko yung mga duduro. May dunk pa doon. Itong si Rob Dozier. Matapos hindi maipasok ni Sol Mercado yung kanyang layup. So in last 2 minutes, lumobo pa sa 15. Ang kalamangan naman itong muna ng global board. Gary David. Tagal na tahimik. Pero pumasok yung kanyang tres. Only the first 3 points or the first points of Gary David in this quarter now was a total of 20. So the good thing about the point guards of the Alaska Aces, they did not turn the ball over. Only 11 turnovers para sa Aces this entire game. Rafi Reyes taking it straight to the hole. Talk about stepping up. Itong si Rafi Reyes, quality points ang kanyang ibinibigay dito. At naging pamatay rally itong si Rafi Reyes in this ball game. Sol Mercado, siya may tangan ngayon. Looking for some counters, hindi na makakita. Natatakluban pa ni Rafi Reyes itong si Jumpet Aguilar. To stop that the bleeding for the Aces. A rookie and not really the tallest guy in the floor. Talagang nagagawa itong si Rafi Reyes. Yung kanyang mga galaw dito na with 8 points in the game. Kaya naman 30 minutes so far ang nilalaro nito si Rafi Reyes. Cyrus Baguio. Ang kanyang floater Mintes. Makukuha ni Sol Mercado ang bola. With less than a minute to go, Alaska still on top by 11. Biles, subok pa, pumasok yung kanyang tres. Still have time, just 8 points. But they need the stop and the will to actually make that stop. Dito parang pagsak na balikat itong mga taga-global court eh. Sanitos, Rafi Reyes. Rafi Reyes, hinanap at nakita naman ito si Calvin Abueva against Gary David. Vintage yung tira ni Calvin Abueva. 31 seconds to go in the game. Jumpet Aguilar. Yung galaw niya, kailangan ibahin sa pagkatapos si Rob Dozier. I think that will be it. 8-point ball game, 93-85. Alaska will recover from that loss last Friday. Quick turnaround by the Alaska Aces. They checked on their problems. Ano ba naging problema nila? Yung kanilang turnovers and guys stepping up. RJ Hasul, itong si Rafi Reyes, able to step up in today's ball game. Tapos itong Global Port just committing